Maliwanag na panggigipit at panghaharas ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang obserbasyon ng isang political analyst kung saan inilahad pa niya ang maaaring mangyari sa gitna ng nagaganap na rally ng mga taga-suporta ng dating Pangulo sa iba't ibang parte ng bansa. Si Creselyn Catarong magbabalita. Naniniwala ang isang political analyst na mayroong agenda na madaliin at pabilisin ang pagdadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Netherlands para magkaroon agad ng paglilitis ukol sa kampanya nito kontra iligal na droga. Kaugnay dito, inihayag ni Dr. Froilan Calilong na maliwanag na panggigipit at pangaharas ang ginawang pag-aresto sa dating Pangulo nitong Marso 11. Because the procedural requirement was never realized, it was not at all observed. But in this case, maliwanag na hindi talaga nasunod yung tamang reglamento because I believe that they really have this agenda to railroad the entire process and unmindful of the rights that the President should also be accorded with. Dagdag pa ni Calilong, palaisipan kung bakit kailangan manghimasok ng isang foreign body o magkaroon ng foreign intrusion kung mayroon namang gumaganang judicial system sa bansa. Kung maalala, makailang binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi makikipag-cooperate ang Philippine government sa International Criminal Court o ICC, pero ani Calilong, tinataliwas ito sa mga nangyayari ngayon. Dagdag pa ng political analyst, ang pagkuha at pag-aresto kay Duterte ay nagpapakita na hindi rin naibigay ang karapatan sa isang Filipino citizen, lalo na sa isang dating presidente. Hindi rin daw kinonsidera ang kondisyon at edad ng dating Pangulo. And I think this is something na hindi talaga katanggap-tanggap sa kultura ng ating mga Pilipino. Kaya maaaring ito rin yung nagbubunsod. Bakit nagkakaroon nga ng gantong sentimiento yung ating mga kababayan na may galit, may inis, may halong pagkadismaya dito sa nangyayari sa ating bayan ngayon. Sa gitna naman ng nangyayaring rally ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte sa iba't ibang bahagi ng bansa, ay mataas raw ang posibilidad na maulit ang EDSA People Power Revolution. Ito'y lalo't hindi anya nakokontrol ngayon ang sentimentong ipinapahayag ng taong bayan sa iligal na pagka-aresto sa dating Pangulo. It may actually create some sort of a critical mass which could in effect catapult into a large-scale conflict later on, as in the case of EDSA Revolution. Gayunman, ani Calilong, kailangan lang maging maingat sa pagsasagawa ng pagtitipon kung saan dapat panatilihin ang legal bounds. Dahil kasi kapag mauwi ito sa karahasan, maaaring masilip ito ng kasalukuyang pamahalaan at magkaroon ng posibilidad na magdeklara ng martial law bunsod ng lawless violence. And certainly this will complicate the matter even more. Kailangan mapanatili pa rin natin yung hinahon at yung rason. No? Yun na dapat nating pakaisipin dahil for all we know, this may just be the beginnings of another martial law in the making, which we certainly don't want to happen. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creselyn Catarong, SMNI News.